na tayo mismo na nandito is alam kung ano ba yung system na pwede nating makita or malaman. Wait lang guys, i-refresh ko lang yung screen ko. Para at least malaman natin kung ano ba yung system na meron tayo. Kung ano ba yung ginagamit ng mga, ano ba yung ginagamit ng ating mga coaches na system kung paano nila maximize yung kanilang negosyo. Especially using Canva in Facebook ads, maganda na alam nating lahat guys kung ano po ba yung step by step. Okay? Ano po ba yung step by step na kailangan nating sundan? Okay? Ito tignan natin. Aha, lagay lang natin dito yung ating slide. Alright, eto na. Dahil mamaya, sa mga makakatapos po ng ating, sa ating makakatapos ng ating presentation or ng ating training is meron po kaming good news para sa inyong lahat. So abangan po natin yan, no? Abangan niyo po mamaya yung good news na i-announce namin sa lahat ng mga makakatapos ng ating training. Yan, insert ko lang ito yung slide na good news para po sa inyong lahat. Hindi ko pala naisama, no? Pero yun yung kagandahan sa atin ngayon. Okay, ito na. Yan, ready na tayo. Okay, slide. Share screen. And yun. So, again guys, magandang gabi sa inyong lahat sa mga nandito ngayon. And welcome po sa ating creative advertising workshop na nandito tayo ngayon para ituro po sa inyo kung ano po ba or paano ma-unlock yung power ng Facebook ads and Canva to level up our business or our marketing system. Kasi maraming mga negosyante ngayon guys ang nagtatanong paano ba nila mas mapapalawak pa yung kanilang nare-reach. Paano ba nila ito masosolve yung kanilang problem na nagda-drop yung kanilang sales or limited lang yung mga nagiging customer nila from time to time. So ano ba yung mga tools? Ano ba yung mga system na pwede nilang magamit to boost their sales, especially if ikaw ay nasa online na? Ayan, so yun yung pag-uusapan natin ngayon. But before we start, okay lang po ba na mag-participate po tayong lahat? Before we start, do you agree that regardless of the industry, every business needs sales? Pwede mong pakitype yung yes if ikaw, agree ka po ba na kahit anong industry, lahat ng negosyo kailangan ng sales? Tama ba? Ayan, sige, please type nga po yung yes. Please type yung yes. Ayan. So, ikaw ba ay nasa real estate, e-commerce, food industry, ikaw ay nasa healthcare and medicine, education and training, finance and investment. Ayan. So, marami pang iba, mga industry guys. Okay lang ba kung nababasa nyo yung mga industry na nakalist dyan sa aking screen? Okay lang ba guys na pakitype kung sino rito yung mga nasa industry na yan? Like halimbawa, meron po ba rito mga nasa real estate? Meron po ba rito mga nasa food industry? Kung man ay meron kang food business or kung ano man yan, or ikaw ay nasa education and training. Like halimbawa, ikaw ay teacher or ikaw ay online tutor, di ba? Marami pang iba. Nasa fashion ka ba na apparel? Meron ka ba tinitinda na mga damit? Or ikaw ay nasa marketing and advertising, fitness and wellness? Guys, again, regardless kung nasa industry man tayo, we all agreed na regardless kung ano man yan, lahat tayo kailangan ng benta. Kung walang benta, walang negosyo. Hindi po tayo charity, no? Kailangan po natin ng sales para magkaroon tayo ng income. Tama ba? That's why, ayan. So that's why, even i-present po namin sa inyo ngayon, yung isang formula na ginagamit namin for the past 6 years, okay, dito sa ating company, na tinatawag po namin na dropshipping system plus Facebook ads and Canva. Paano mo maximize yung Facebook ads and Canva using our dropshipping system? Paano nangyayari yon? Okay? So, ulitin ko dropshipping system plus Facebook and Canva equals sales. So, ito yung ginagawa po namin kung bakit kami nakapag-generate
ng sales sa negosyo na to using this formula. So ano nga ba yun? Ayan. So ngayon, ang pag-usapan natin number one, okay, is yung dropshipping versus traditional business. Abangan nyo po yan. Yan yung i-discuss natin. Ano ba yung mga advantages ng pagkakaroon ng dropshipping business or dropshipping system versus dun sa mga traditional na alam po natin sa ngayon. And then later, malalaman nyo kung paano i-leverage yung Canva, makapag-create ng eye-catching product images, and of course, the role of Facebook ads in business, kung paano ba natin mapapag-laki pa yung sales natin through our social media marketing. Ayan. So, are you excited? Gusto ko naman na pakitype yung letter E. Kung excited na po tayong matuto sa gabing ito, ayan, bago ko in-next, gusto ko mag-participate tayong lahat. Please type letter E para tuloy-tuloy po tayong lahat, no? Ayan, type letter E, letter E. Ayan, ayan. Ayan. So, ito na nga. Ayan. So, dahil mo this training, meron po tayong question and answer. Question and answer. So ngayon, ang gusto lang po namin sa inyong i-mention is kung meron kayong mga katanungan, okay lang ba na pakisulat muna sa inyong mga kwaderno or mga notepads ninyo, no? Para inyo, yung question ninyo is ma-discuss na po namin habang nagpe-present, ay madaanan na namin yung sagot. Okay? So, hindi nyo na kailangan tanongin ulit. Or, meron po tayong specific na slot for question and answer. So, i-reserve nyo po yan. Then later, kakausapin po namin kayong lahat ng may mga tanong. Sasagutin namin lahat ng yan. Okay? Ayan. So, ito na. Baka sabihin nyo, sino po ba itong speaker natin for tonight? No? Kanina ko pa ito pinapakinggan, tinititigan sa monitor ko. No? Pero sino nga ba to? Bakit ko ba kailangan pakinggan yung tao ngayon na napakinggan ng lahat? By the way, my name is Coach Chester Rosales and as founder ng ISL University and as executive director ng STSI. Ayan, tayo po ay negosyante rin kung ano po yung business na tinuturo po namin sa mga tao is yun din po yung ginagawa namin for the past 9 years na sa e-commerce industry. Marami na po tayong natulungan, naturuan na makapag-start din ng sarili-sarili nilang mga negosyo, especially dito sa internet or sa online. Okay, kaya ngayong gabi is i-guide po namin kayo ng step by step kung paano din po namin yon sinimulan dati or paano namin ginagawa. Now, ano ba yung naging result sa akin? So, hindi naman sa pagbabrag, no? But gusto kong ipakita sa inyo na ito yung naging result sa amin doing this business at ito rin yung pwedeng maging result kung tatapusin po natin maging result ninyo kung tatapusin po ninyo yung ating training sa gabing ito. Kasi, syempre, nagbigay na po tayo ng time. And I believe, hindi aksidente na nandito kayo ngayon sa aming Zoom event or meeting sa gabing ito, no? So, lahat tayo dito is may purpose. May nakita po kayo dito sa ating company or sa ating system, kaya po tayo nandito lahat. Okay? So, for the past 5 years, okay, doing this business, naging consistent top sales and advertiser po tayo. Naka-reward na po tayo ng different awards and incentives like napadala po tayo sa iba't ibang bansa and to travel for free because of our production or sa ating sales and yung ating budget sa advertising is na-maximize po natin. Okay, kaya itinuturo namin ito sa mga tao kung paano din nila magagamit yung kanilang mga social media para sa ganitong klaseng negosyo. Okay, dito na rin tayo nakakuha. Okay, na mga All Expense Paid Tour. And then, nakapag-purchase na rin po tayo ng ating four wheels. Okay, yung fully paid na top of the line na MPB Mitsubishi Expander Cross Class 2020. Going 5 years na yung unit, no? And hindi lang yan. Even our three-story house dito sa Manila and sa probinsya, yun yung naging result namin doing this business. Kaya, pwede rin makuha nyo, guys. Okay? Pwede nyo rin makuha yung ganitong result kapag tinutuloy po natin yung ganitong setup. Okay, now, eto, tingnan natin. Ayan. Ito is last year, ito yung aking naging nakuwang report. Okay? Then i-update ko to sa susunod, no? Dahil 2025 na. So halimbawa, no, tingnan natin sa ating sa inyong mga screen. Meron po ritong data or numbers na mababasa. Halimbawa, doon sa left side, okay, sa left side, yung may mga naka-encircle sa bandang baba, lower left corner ng inyong mga screen, magkano po yung total spent for the whole month? Ayan, for the whole month guys, magkano po yung total spent na makikita ninyo?
Okay lang ba na paki-type sa ating mga chat box or sa ating comment section, ayan, sa ating inbox, magkano po yung total na ads spent for the whole month ng January last year? 35,000 pesos. But, kung papansinin ninyo, magkano naman po yung na-generate? Magkano naman po yung na-generate na sales gamit ang budget na ito or sa amount spent na yan? Tama? Sa 276,000. Now, kung bibigyan ko kayo ng margin, okay, kung bibigyan ko kayo guys ng percentage, yung tipong, oh, sige, ito yung porsyento mo, ito yung commission mo sa benta na yan, okay, ihahatiin natin. Bibigyan po namin kayo ng 50% discount sa sales na or nabenta ninyo. So magkano po yung 50% ng sinagot nyo na magkano yung sales? 276,000, magkano po yung 50%? Sige nga, sino rito may calculator magaling sa math? 276,358 times 50%, that's your income for the whole month. Okay, tama si Sir Troy, 138, okay, 1,000 pesos. Now, ililess natin yung amount spent sa left side, sa left side. Sa lower left corner, ililess po natin diyan sa 50% commission na yan, yung total spent nyo kasi yun yung gastos na binayaran natin kay Facebook para makapag-generate ng sales. So, ililess natin yung 35,819. Magkano na lang yung commission ninyo na binawasan natin ng budget or gastos sa ads, magkano na lang po yung naiwan or natira? Sige nga, sa mga nakakasunod, we have, ilang ba tayo dito? We have 44 participants, no? Magkano na lang po ang tira? Ayan, 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 ayan. Okay? So, tama si Maria Lu, no? 102,000 pesos. Now, the question. Ito yung tanong ko sa inyo. Gusto ko, bago nyo simulan, o bago nyo simulan pakinggan yung next slide ko, i-visualize nyo. Guys, ito yung naghihintay sa inyo na result kapag tinapos nyo yung training na to. Ngayon, kung meron kang income na 100,000 every month using this system, tatapusin nyo po ba ang training natin ngayong gabi? Tatapusin nyo po ba yung training natin ngayong gabi? Dahil yan yung naghihintay na result para po sa inyo. Again guys wala po ritong paligoy-ligoy kung ano yung ginagawa po namin. Yun lang din ituturo namin sa inyo. Ang kailangan lang namin is your time. Okay, your time na mag-stay sa aking training para maituro namin sa inyo. Kasi kahit gano'ng kaganda yung opportunity, kung hindi ka, wala ka sa event na ito, hindi mo rin siya ma-appreciate. Hindi mo rin siya magagrab. Tama? So, gusto ko, pag ako nag-training guys, even sa aming office or sa Zoom, before ko simulan yung training, pinapakita ko muna kung ano yung pwede nyong abangan na result na makukuha ninyo kapag tinapos nyo yung event na ito. And this format or this report, guys, hindi po to edited Ito po is mismong galing sa Facebook. And dahil nandyan na yan, 1 year na po yung nakalipas no report na yan, ang ibig sabihin guys, ano pa kaya yung numbers kapag in-update po namin yan? Tama? So maraming nag-guess, no? So I hope guys na tapusin po natin itong training natin. Susulitin po namin yung topics, sisiksikin po natin yan para kung may tanong kayo, masagot po natin lahat ng yan. Now, pag-usapan natin yung dropshipping system. Sa dropshipping system guys, ito na po kasi. Okay? Ito na po kasi yung mag-provide sa atin ng products, ng logistics, ng marketing, ng technology na kailangan yung gamitin before tayo mag-Facebook ads. Kasi mahirap nga naman, di ba, na mahirap nga naman na mag-Facebook ads tayo tapos wala tayong system na ginagamit. So paano yun? Manual tayong lahat? Mahirap yun, di ba? Kahit gano'n ka kasipag, mapapagod ka. Kahit gano'n ka kagaling sa isang bagay or sa lahat ng bagay, hindi mo kaya magsabay-sabayin lahat ng yan. Hindi mo kayang gawin sabay-sabay lahat ng yan. So kailangan mo ng isang system na pwede ma-automate lahat ng mga tasks para mag-focus ka sa iyong marketing program. Tama? So ngayon,
pag-usapan natin ano ba yung difference ng traditional business at ng dropshipping business. So halimbawa sa traditional business, mamumuhunan po tayo. So kailangan mo ng malaking kapital, kailangan bumili ng produkto, tapos kapag hindi mo nabenta, nandiyan yung risk of leftover or yung mga tirang product na hindi mo mabenta, paano kung ma-expire? Paano kung masira? Tama? So dahil bibili ka ng maraming product na ibebenta, kailangan mo ng storage like your warehouse. Mag-rent ka ng isang studio type para doon ilagay lahat ng inyong mga produkto. O kung ayaw magrenta, gawin mo bodega yung kwarto ninyo, yung bahay ninyo. And then ikaw yung bahala mag-pack, magpa-ship, lang lahat ng mga orders ng client mo. That's a traditional business, guys. Alam ko mag-agree po kayong lahat na lahat ng mga online seller before, the traditional na online seller, sila lahat ng gumagawa. And then takes a lot of time to manage everything. Gaya na sinabi ko sa inyo kanina, hindi mo kayang sabay-sabayin, hindi mo kayang gawin lahat yan ng sabay-sabay na ikaw lang mag-isa. So maraming oras ang kailangan mong gugulin para ma-manage lahat. And then, dahil mahirap or dahil limited lang yung stocks mo, kung ilan lang yung kaya ng kapital mo, hanggang dun ka lang. Tama? At the same time, halimbawa, pupunta tayo sa Divisoria, maghahanap tayo doon ng mga item na pwede naman ibenta sa online. Di ba mayroong tinatawag na wholesale? Or kailangan mong mayroong tinatawag na MOQ or minimum order quantity. So kailangan mong ma-meet yung MOQ or yung numbers na yon para makakuha ka ng malaking discount. Eh paano kung hindi mo kayang ma-hit yung minimum na yon? So, mahal ibibigay sa'yo yung produkto. So pag mahal mo nakuha yung product, malamang maliit lang yung magiging porsyento mo o yung patong mo. Tama? At yung ibang traditional business, kaya lang nilang magbenta sa mga malapit na area sa kanila. But ang pagkakaiba ng dropshipping business, hindi mo kailangan ng sobrang laking kapital. Hindi mo kailangan bumili ng stock mo para lang may maibenta. Hindi mo rin kailangan, hindi ka rin mangangamba na baka may matira. 'Di ba? Hindi ka mangangamba na baka sabi dito, hindi ka mangangamba na baka may ma-expire na product diyan sa bodega mo. Bakit? Kasi sa dropshipping, hindi ikaw ang mag-handle ng inventory. Hindi mo kailangan mag-imbak ng mga stocks dahil supplier na yung bahala. Supplier na rin yung bahala mag-pack, magpa-ship ng mga product. And merong automation or easy to manage with automation tools yung dropshipping business. Kaya mo rin magpalaki ng negosyo. Bakit? Kasi nga, you can add more products anytime na gustuhin mo. Tama? Hindi mo kailangan mag-bulk buying kasi ang kailangan mo lang gawin is i-encode yung mga customers order mo. Yun yung sa dropshipping system. Dahil online na po lahat. Hindi mo kailangan lumabas ng bahay. Pag may umorder sa'yo, encode ka lang sa system mo. Kaya sabi dito, sell to anyone through online stores. Nakita niyo yung difference? Ngayon kung papipiliin ko kayo, saan po tayo mag-start ng negosyo? Doon sa malaking kapital para makakuha ng malaking discount? At ikaw yung mag-inventory, mag-i-stock ng product na kapag hindi mo nabenta lahat, may chance na ma-expire yan? May chance na matira yan? Or sa dropshipping business na hindi ikaw yung mamumuhunan sa product na hindi ka mangangamba na baka may ma-expire, na baka may masira sa product mo dahil sila na po yung bahala. At sila na rin bahala magpa-deliver, encode ka na lang. Ibig sabihin, pa-order ka na lang pa-order sa online pero sila na yung bahala sa lahat. Ngayon, ano pipiliin ninyo? Yung nasa left or nasa right? Sige nga, pwede po bang pakiparticipate tayo, no? Ano yung pipiliin nyo kung ikaw ay magsisimula pa lang ng isang negosyo? Kung may capital ka na, then you can start your traditional business. Walang problema yan. Maganda pa rin yan, guys. Profitable pa rin yan. Working pa rin yan hanggang ngayon. But kung limited lang yung budget mo, kung magsisimula ka ng isang negosyo using Facebook ads and Canva, ano yung dapat system na meron ka? Nasa left or nasa right? Di ba? So, kayo mismo, makikita nyo guys, you can do your own research kung ano ba talaga yung difference ng dalawang ito. Both are working, but ang sinasabi ko lang sa inyo kung ano yung mas convenient para sa ating lahat, especially doon sa mga limited lang yung kapital. Tama? At start your 2025 na maganda sana.
'Di ba? Hindi mo kailangan mangutang para lang magkaroon ng negosyo kasi nga merong mamumuhunan para po sa inyo. Ang kailangan mo lang gawin is mag-aral. Umattend ng ganitong mga training and meetings para alam mo kung paano siya gawin. Tama? Now, tingnan natin. Paano ba gumagana yung dropshipping? Kasi sabi niyo, right, ang napili niyo is dropshipping. Ngayon, paano gumagana yung dropshipping system ng ating partner na company? Kaya po naging totoo itong training na to na i-offer namin na free sa inyo. Why? Kasi meron po tayong sponsor na company who provide our system, which is yung SDSI or Chantal Direct Sales. Okay? Number one, ang kailangan mo lang gawin is to promote their product. Okay? May mga product, ipoprovide na po ni Chantal yung mga product na meron po tayo. So, ipopromote mo lang yan. Tuturuan ka namin mamaya kung paano i-promote yan. Then, kapag may bumili sa'yo, ang kailangan mo lang gawin is encode mo yung transaction. So, dalawa lang yung kailangan mong gawin. Number one, i-promote mo yung product na available. And then, pag may umorder sa'yo, is i-encode mo yung transaction. Now, kapag na-encode mo na yan, madedetect na ngayon yan ng ating company. So sila na yung bahala ang mag-prepare, mag-pack ng item. Sa kanila po galing, sa supplier galing yung product, hindi po galing sa inyo. So kahit ano yung ipa-order mo, ipakyawin man niya ng customer mo, hindi ka maangamba na, ay wait, teka lang sir ha, check ko lang muna po yung stocks namin, baka wala na. Ayan, wala na. So sayang na yung benta yon. So hindi mo na kailangan isipin yon. Bakit? Dahil sa supplier, lahat po ng stock available yan, sila na po ang bahala magpadala from supplier to your customer. I-encode mo lang. Yun lang yung kailangan. Now, kapag ihanda na ng branch yung order ng customer mo, ibibigay na ngayon yan dun sa rider at i-deliver yan cash on delivery doon sa customer mo. Kapag nabayaran na ng customer mo yung order niya, babalik ngayon si rider sa branch and si branch naman i-update yung status ng order at i-credit na ngayon yung commission mo or yung profit mo sa inyong virtual wallet or e-wallet kung tawagin at doon mo makukuha, makiklaim yung inyong commission na you can withdraw diretso sa inyong mga bank account. Maliwanag po ah. So, ang kailangan mo lang gawin sa step 1, 2, 3, 4, 5, sige nga, ilan nga po yung kailangan mong gawin? Anong number lang yung kailangan mong gawin? At the rest, company na yung bahala kapag nagawa mo na yon. Sige nga, tama dito ngayon, please type kung anong number yung kailangan mo lang gawin. And guys, again, napaka-convenient kasi mas makaka-focus ka na ngayon kung paano mag-market at paano mag-maximize yung ating system or tools na ginagamit dito sa ating negosyo. Okay, now, ang kagandahan dito sa ating company guys or partner supplier guys kasi hindi lang po tayo around Metro Manila or NCR. Marami po tayo mga branches nationwide at the same time tayo po ay may presence na rin sa Japan, Taiwan, Hong Kong, Dubai. Halimbawa lang sa inyo guys na may umorder sa inyo sa Dubai. Huwag po kayong magalala kasi yung product hindi magagaling sa Pilipinas. Nandun na po yung product natin sa Dubai. So, doon na po kukunin ng rider sa Dubai branch natin yung order ng customer mo at cash on delivery, ipapadeliver po yan nationwide doon sa UAE. And sa Taiwan naman, halimbawa sa Taiwan may umorder sa'yo. Kailangan mo lang hingiin yung nearest LBC tuloy, 7-Eleven branch or Family Mart doon sa Taiwan or sa Hong Kong. And then, yung store code, hingin mo lang. Nasa resibo po yun, no? Pagkahingi mo na sa customer, ma'am, ano po yung pinakamalapit na 7-Eleven or Family Mart dyan sa inyo? Kunin ko lang po sana yung store ID or code ng branch na yan. Doon po namin ipapadeliver yung product ninyo. Doon nyo na po i-claim sa branch na yon ng 7-Eleven or Family Mart at doon na rin po kayo magbabayad. O, di ba? So, ganun po kaganda yung system natin dahil automated na. Kahit nasa Pilipinas ka at yung customer mo ay nasa ibang bansa, walang problema. Bakit? Bakit walang problema? Kasi nga, hindi mo kailangan mag-isip kung meron bang stock doon. Hindi mo kailangan mag-isip kung paano i-deliver sa customer mo, nasa ibang bansa sila, sa Pilipinas ka. Nakaupo ka lang sa Pilipinas. Nag-encode ka lang sa cellphone mo. Kahit nasaan ka man, pwede ka mag-encode as long na-connect ka sa internet. Then, tuloy-tuloy po yung negosyo po natin. At yun yung negosyo na kailangan natin this 2025. Tama. Kasi nga, mas marami tayong time para mag-improve. Mas marami tayong time sa mga mas mahalagang bagay. Mas importante, mga quality time, spiritual time, or knowledge. Mag-invest po tayo ng knowledge. So, kailangan din yan ng time. Di ba?
At yung ibang mga bagay sa negosyo natin, hindi mo na kailangan isipin kasi kayang nang i-automate lahat na. Tama? Ang kailangan mo lang is system na kayang gawin lahat ng iyon kahit wala ka. Okay? Yan po yung ating SDSI dropshipping. Now, ano po ba yung mission natin? Ayan, with the help of our chairman, Lowell Magdadaro, yung ating founder ng system na ito, to help people na mapagsimula ng kanilang e-commerce business and ma-master yung online marketing and build supportive community. Kaya good news ko po sa inyong lahat dito guys as a part ng marketing team, then as consultant ng company, this month or sa February, magkakaroon po tayo ng mga training or community na specific kung ano po yung product na gusto nyo i-market. Ibibigay po namin sa inyo lahat ng kailangan ninyo para sa isang produkto na gusto nyong ibenta. At yung training is paano i-market talaga or paano i-market yung product, ano yung mga kailangan ninyo sa product na yon. Kung may question kayo, kailangan nyo ng creatives, lahat po yun, ipoprovide na ng team po natin. Okay, abangan po natin yan. Now, with the help of our medical professionals or healthcare professionals, nakapag-come up po tayo ng mga produkto na saleable, affordable sa market. Kasi hindi po to basta nilabas para lang may masabi tayong product na pwede nating ibenta. Hindi po, pinag-aralan po ito ng ating mga medical professionals and doctors from different countries. Kaya nagkaroon po tayo ng iba't ibang mga products. Like halimbawa, meron tayong product for the heart, product for the hair, di ba? For the good bacteria, digestive system. Meron din tayong product for immune system, product for the kids, for their brain development, mga skincare or skin and beauty like glutathione, meron din tayong collagen, and then mga coffee, and hindi ko na isama rito, meron tayong mga cosmetic lines din sa mga gusto magpaganda, no? Pwede nyo guys yan, pa-order ng pa-order sa mga customer nyo, supplier or company na yung bahala magpa-deliver, mag-stock ng inventory para po sa inyo. So in short, sila na po yung mamumuhunan para po sa atin. Magbenta lang tayo na magbenta. Meron din tayong flagship product na tawag is Vertex Pro Antronata. This is our anti-cancer na supplement. Okay, when we say anti-cancer guys, ito yung makatulong para hindi naman lumala yung ganong mga karamdaman or para hindi maiwasan natin magkaroon ng ganong mga karamdaman. Okay, so hindi po ito gamot, but ito po ay isang supplement na makatulong to prevent yung ganong mga diseases. Kung meron ka ng ganong sakit, itong supplement na to is tutulong para mabawasan or hindi na lumala yung karamdaman po ninyo. And marami po tayong testimonial dito sa product na ito na talagang gumaling sila, natulungan sila ng product para maging normal yung lab result nila, yung kanilang nararamdaman, di ba? And then, ma-dissolve yung mga may bukol sa katawan. So, ito po yung ating flagship product. Paano naging flagship ito? Kasi nga, ito po ay merong 4 different ingredients. Ayan, 4 different ingredients from 4 different countries. Ito po yung active ingredients natin, no? So, patented Antrodia camponata from Taiwan. Meron tayong ginseng from South Korea. Beta-glucan from Norway. And yung fukuidan, anti-cancer from Japan. So, ito po yung mga, isasabi tayo, di ba, na natural and herbal medicine from different countries. But sa FDA, supplement po yung category niya. Okay? So, pero sa ibang bansa, ino-consider na po ito na natural type of medicine sa kanilang mga lugar. Okay? Dahil herb po ito. Now, ano pa yung meron tayong product like meron tayong Barley Pro tablet. Okay, ito naman po yung superfood na in tablet form. And meron din tayong placenta therapy like yung Optimin Pro tablet natin na makakatulong din sa mga iba't ibang mga karamdaman sa katawan. We also have Carica Papaya, Royal Jelly Capsule, and Chondroitin for joint problem. This is our new generation products na exclusive for Facebook or Facebook advertiser only. So kung hindi ka pa nagkakaroon ng Facebook ads, then ito po ay hindi nyo pa ma-access. But if ikaw po ay qualified na, so anytime you can apply and i-approve po yan ng ating marketing team
para magkaroon po kayo ng access without additional cost. Magkakaroon po kayo ng additional na products sa inyong mga system na pwede mo nang i-market din. Now, ayan. Kung kanina nakita po natin no na baka sabihin nyo, sir, yung kanina nakita namin na budget sa loob ng sa isang buwan is 30,000 plus. Hindi po namin kaya yun. Masyado po yung malaki. Malaki naman talaga yun, guys. 30,000 is still 30,000. Pero kung advertising yung pinag-uusapan, guys, 30,000 is sobrang mura. Halimbawa, magkano po ba magpa-billboard? Magkano po ba magpa-mention ng product or brand mo sa isang radio station, radio program, or TV, commercials? Magkano po kaya yung magpalagay ng product sa loob ng isang newspaper? Tama? Guys, it will cost you 5 to 6 or 7 digit pa nga. 6, 7 digit pa yung babayaran mo para lang makuha yung ganong advertisement or campaign, di ba? Dito, 30,000 for the whole month na nakapag-generate ng 6 digit na net profit. Guys, malaking bagay po yun. Kaya ko sinawag na low cost but high profit business through social media. So kung talagang hindi nyo kaya yung 30,000 in just 1 month, pansinin nyo ito guys, nakasalagay yung may araw sa bandang upper right section ng newsfeed, nakalagay today or January 4, isang araw lang siya. But, pansinin nyo, ang benta is 16,000 pesos. Yun nakabilog. Sa left side naman, ang total na budget is 800 pesos. Kung yung 16,000 may 50% kang income, 8,000 yung magiging tubo mo. 8,000 bawasan mo ng 1,000. Para sa araw na yun, meron ka pa rin 7,000 pesos. Eh sir, malaki pa rin po yung 800 per day para gastusin ko po sa ads. Tama? O guys, again, natin ninyo ha, naka-breakdown po yan. Total yung 800. But it doesn't mean na kailangan 800 din yung maubos mo or gamitin mo. Kasi doon sa column or doon sa row na nandyan, nakalagay yung first na line, 154 pesos yung amount spent. But ang purchase conversion value na nakabilog ay 3,500. Kung 3,500 yan guys, sabihin na natin magkano yung 50% niyan. Tama? Yung 50% ng 3,500, yung 50% ng 3,500 is magkano? 3,553 divided by 2 or 50%, 1,776 minus 150, magkano yan? 154, 155 din natin. 155, so meron ka pa rin 1,621 pesos in just one day. Kumita ka ng 1,000. Above minimum na po ba? Pwede na ba? Pwede na ba yun makatulong para sa araw-araw ng gastusin? Magandang negosyo na po ba yung pinag-uusapan natin? And later, itong report na ito, pinapakita ko sa inyo, yan po yung next topic natin. So abangan po natin. Huwag po kayo matutulog agad, no? So, bibitinin ko muna kayo. Pero yan guys, yung nag-aabang sa inyo kapag tinapos nyo po itong ating training sa gabi nito. So, ngayon po lang gusto ko na kayong i-congratulate. Di ba? Congratulate sa time na ibinibigay nyo na nandito kayo kasama namin ngayong gabi at naniniwala po ako no, na kapag nagbigay po kayo ng time at in-apply nyo po agad yung mga pwede nyong matutunan sa gabing ito, pare-pareho po tayo magkakaroon ng result kagaya na nakikita nyo sa screen. Bakit? Kasi kung ano po yung ginagawa ng taong may-ari ng report na yan, yun lang din naman yung pinapagawa sa atin. Susundan na lang po natin. But the question is, pareho kaya tayo na magiging action, decision making? Kung siya nagsimula siya agad mag-aral, after niya aralin, ginawa niya po agad, kaya siya nagkaroon ng result. Eh kayo, kamusta po? Kailan niyo po aaralin? Kailan niyo po i-apply? So ang tanong, kailan kayo magkakaresult? So iba-iba ang result, hindi ang guaranteed. Depende yan sa effort, or time, at skills na meron po tayong lahat. Kaya tayo nagpo-provide ng ganitong mga training. No, question is, magkano ba talaga yung pwede nating maging potential income sa ganitong system? Di ba? Now, tinan natin. Halimbawa, ito. Ayan, ito. Yung nakabilog yan po yung date.
So sa date na yan, 1 month po yan ulit, from 1 to 31. Di ba? Pero papansin ninyo, nakalagay dito guys, magkano po yung naging benta niya for the whole month? Magkano? Yung nakolekta, 364,000. Yung shipping cost, kasi binabawas na po yan ha, yung kinokolekta ng rider, bago po yan i-remit po sa atin or sa branch, nag-compute na po kung magkano yung shipping cost. So hindi po kayo ang nagbabayad ng shipping fee, kasama po yan sa binayaran ng customer ninyo. Pero hindi alam ng customer yon kasi free shipping po sila. Kumbaga, nakapasok na po sa costing ng product or ng order nila yung shipping fee. So, i-minus po natin yan. Ang gross sales is 327,000. Siyempre, dahil hindi kayo yung namuhunan, may namuhunan para sa inyo, puhunin na ngayon ng company yung product cost or yung puhunan. So, yung may iwan, out of 364,000 na collected amount, ang net sales po natin is 127,000. Ilang buwan po yan? Ilang buwan po ba? Tingnan, tama dito ngayon, ilang buwan yan? Kumita ng 6-digit income in just 1 month. So talaga bang nangyayari yan? Kung mapansin natin sa screen guys, nandiyan po yung report kung ilan mga withdrawals, ilan yung withdrawals na nire-request every other day or every 3 days meron na. Di ba? So yan po yung naghihintay po sa ating lahat. Now, paano mangyayari yan? Paano ba naging totoo yan? Halimbawa, sa ating retail profit, magkano po ba yung retail profit natin per product? So ito po ay 40 to 55%. Kapag po tayo ay naging part ng community natin na nag-advertise, up to 55% po yung makukuha or magiging profit po natin. So halimbawa, nakabenta po tayo ng Vertex Pro Antronata. Okay? 40% po na profit niyan. So ibig sabihin, isang box meron ka na agad 720 pesos. Isang box lang po yung kailangan nyo ibenta pero meron ka na agad na 720 pesos. Eh, paano kung yung customer mo, binili niya is 2 boxes agad? Kasi good for, sabihin na natin, good for ilang weeks or ilang days. Di ba yung gusto niyang program? So, meron ka po agad na 1,440 pesos. Isang customer pa lang. Paano magkakaroon ng customer? O, through social media ad. Yung pinakita namin sa inyo kanina. Paano gawin yon? Eh, syempre, ituturo po namin sa inyo. Now, 40% pa lang yan. Eh, what if 50% ka na? Mas malaki pa yung magiging profit natin. Tama? So, that's why ito, meron po tayo ditong example, yung mga tao na nakabenta po talaga na every month, 6-digit po yung sales nila, up to 1 million pa nga. Yung mga benta ng mga ating mga top distributors or dropshippers dito sa ating community and sa ating company. Now, ang question, paano ba tayo magsisimula? Di ba? So, maganda. Maganda yung ating system. Gusto niyo po ba? Sige nga, bago ko ituro sa inyo paano magsimula. Gusto niyo po ba yung magkaroon ng isang negosyo na may company na mamumuhunan para po sa inyo para sa produkto? Ibig sabihin, yung kahit na 1 million yung benta mo, hindi ka maglalabas kahit na piso sa product. Dahil ang mamumuhunan para sa product or mag-inventory ng product, mag-stock ng product ay sila, hindi ikaw. Kaya nga po, sa mga nandito ngayon, gusto niyo po ba ng ganong negosyo? Yung ang kailangan niyo lang is magkaroon ng access at yung benta ninyo for the whole year, for the whole month, kahit umabot niya ng milyon, hindi ikaw ang maglalabas ng puhunan. Sila na. Para may mag-cancel man sa orders mo, walang problema. Babalik ka yan dun sa warehouse ng supplier, hindi sa'yo. Guys, kung yes po ang sagot ninyo, malamang marami rin ang yes din ang sagot. Yes po. Kaya ako dito ngayon, share sa inyo, kasi yes ang sagot ko. Ayahay tayo, di ba? Mamarket lang ako ng product, mamuhunan sila na. Maglalabas sila ng bagong product, sila mamuhunan. Magre-register sila. Mag-process ng mga legalities, ng papers sila. Mag-stock, magpastahod sila. Ikaw, magbenta ka na lang. Mag-deliver, sila na rin. Mag-pack, bubble wrap, mag-tape, magpa-plastic, sila na rin. Magbibilang, sila na rin. Puhunan, sila na rin. Kung yes ang sagot ninyo, then, maganda guys, na alamin na natin paano tayo magsisimula. Now, tingnan natin mabuti. Kung iisipin natin guys, para magkaroon tayo ng access sa ating dropshipping and sa ating training program, ito po yung value na makukuha natin o kailangan po natin. Halimbawa, para magkaroon ka ng isang advanced course sa Facebook ads, you need 10,000 pesos. Mura pa yan guys, mag-inquire ka sa iba. Yun na lang. Di ba?
automation course, tuturuan ka paano mag-automate yung business mo. Wala na naman 5,000. Training for web designing, 5,000. Advanced training for photo editing and video editing workshop, 5,000 lang nilagay namin. Community, para makasali ka sa isang community na maraming coaches, nagtuturo, 15,000 na nilagay namin. Built-in website or personal website, 20,000, pwede na akong pagawa sa iba, pwede na. Dropshipping system, yung dropshipping system, babayaran mo yung IT, babayaran mo yung program, yung staff, yung nag-maintain, lahat ng manpower, 40,000 lang nilagay namin. May products pang kasama, hindi ko na na-update, no? Pero yan po yung pwede nyo makuha products sa packages natin, total 115,000 pesos. But the question is, maganda po yung offer kanina, pero lahat po ba tayo may 115,000 mapagsimula? Sino rito yung meron? Sige nga, magsasabi nyo kanina, yes, maganda. Yes, gusto ko. Grabe, talagang nakaka-inspire. But, ang tanong, meron ka po bang 100,000 para makapagsimula kagaya namin? Yes, kanina sabi nyo, magandang business, dropshipping. Ang pinili nyo is dropshipping, hindi yung traditional. But ang question, para makapag-start tayo, meron ka bang 100,000 pesos para makapagsimula? Meron po ba? So, dalawa lang yung wala. The rest, marami na siguro. Lahat meron siguro, no? Dalawa lang yung wala. Ano ba pangalan nito? Lay ba to? Lay? Okay. Wala rin siya. Wala raw siya. Si Maria Luno, sagot niya. Si Luz Piminda, wala. Si Sir Marvin, meron daw siyang 100,000. Si Sir Alex, wala daw. Si Cheche, wala rin siyang 100,000. Si Coach Troy, wala. So, sana all pala. Si Sir Marvin lang yung merong 100,000. No? Okay. So, sana all. Yung April or April, sige na, De Pedro, wala rin, no? Pero guys, again, uh, understood na hindi lahat ng tao or ng Pilipino merong 100,000 para mapagsimula ng isang system. Hindi lahat ng tao kaya magbayad ng IT para mapag-start ng isang dropshipping software or program. Tama, hindi lahat kaya magbayad ng mga courses para matuto. Correct? So, paano tayo ngayon yan? Paano tayo kikita yan? Wala pala tayong ganun. So, ang good news, hindi nyo po kailangan bayaran yung 115,370 pesos na yan. Bakit? Kasi ngayon, meron po tayong offer na VIP access na worth 7,960 pesos. Di ba? So, guys, again, lahat po na nabanggit ko sa inyo kanina, meron ka ng profit na 40 to 55%. Lahat po yan kasama na dyan sa VIP access na yan for only 7,960 pesos. Yes, malaking bagay pa rin po yan. Malaking bagay pa rin po yan, no? 7,000 is still 7,000. Hindi yung pinupulot. Kaya gusto niyo ba ng good news? Sige nga. Pero okay lang ba? Pakitype yung good news. Kung gusto niyo po ng good news, no? Sa mga nandito ngayon na you can offer this promo, no? Or this offer sa inyong mga partners, business partners, o kayo mismo kung hindi pa kayo part ng community natin or distributor, you can start, okay? Or you can use this promo na ngayon lang i-offer namin. Marami pa tayong mga offer, guys, na ibibigay po sa inyo, especially this coming February, no? Uh, Again, dahil sa generous po ang company supplier natin from 7,960 pesos down. Okay, down to magkano lang? 5,990 pesos. Guys, again, VIP access ka na with product value na 7,280 pesos. All benefits ng VIP, makukuha nyo na po for only 5,990 pesos. Yes, you heard me right, guys. From 100,000 down to 5,990 pesos. Lahat po ng nakabanggit ko sa inyo kanina, makukuha nyo na. Bakit? Guys, again yes, baka naisip nyo, sir, medyo malaki pa rin po para sa akin yung 5,990 pesos. But kung iisipin nyo, guys, kung malaki po ba talaga yung 5,990? Yes and no ang sagot. Malaki yan kapag gastos. Tama? Kapag gastusin mo sa isang araw yung 5,990, mga pakamot ka ng ulo mo. Malaki ang gastos mo.
Gumastos ka ng 5,990 isang buwan, malaki pa rin po yan kasi gastos. But kung business yung pinag-uusapan natin na you can earn 7-digit sales, lifetime mong pakikinabangan, one time lang yung 5,990, 5,990 po is sobrang liit. Bakit? Kaya nyo po magtinda ng, magtayo ng sari-sari store, yung 5,990, tingnan na po natin kung gaano karaming stock or paninda yung makikita ninyo. Yung cellphone po ninyo, magkano po ang cellphone ninyo? Ito cellphone ko, di ba? Android lang, but it will, magkano to? Ayaw ko banggitin pero 5 digit, more than 5 digit pang ano, 5 digit, 10, 20, 30, mga ganon range niya. So, mahal pa yung cellphone natin guys versus doon sa puhunan or sa one-time payment. Actually, sabi ko nga ano, itong parang lang bumili ng product. Dito sa, parang lang bumili ng product sa 5,990. Pero ang talagang totoo talaga guys, itong 5,990 kasi kailangan natin magbayad ng system para magkaroon tayo ng access. Hindi po libre yung IT. Mahal po yun. 'Di ba? Mini-maintain po 'yun, may hosting, may website, 'di ba? Lahat. 5,990 lang yung kailangan ninyo para magkaroon kayo ng access. Then lifetime yun ang pakikinabangan. Makabenta ka man ng milyon-milyon guys, pero 590 pa yung puhunan mo, inilabas mo. Bakit? Yung produkto, kasi yung puhunan sa produkto, sila na. Di ba nakita niyo yung breakdown kanina? May tinatawag na product cost, binawas sa benta. At sila na nga inamuhunan, hindi ikaw. Ang kailangan mo lang is magkaroon ka ng one time, magkaroon ng access na one time only, one time payment lang yung kailangan mong bayaran. Yan, tatarayin ko kayo ulit sa isang negosyo na kayang kumita ng 6 digits to 7 digits, sulit na po ba yung 5,990 pesos? Yes or no? Sige nga, kasi hindi tayo tutuloy sa training natin, hindi tayo nag-participate, no? So again guys, again, 5,990, mahal po yan. Ako nagsasabi sa inyo, kung gastos po yan, malaki po yan. But if business, napakaliit po ng halaga ng 5,990. Tama? Pero again, 5,990 is still 5,990. Kaya dapat, bago nyo pag-isipan, bago kayo mag-decide, pag-isipan nyo mabuti. Di ba? Kung totoo ba yung offer namin. O, kung hindi ka pa naniniwala ngayon, tingnan nyo yung group chat. Tingnan natin kung sino ba yung mga tao na kumita na gamit yung 590 nila. Okay? Walang problema magduda, walang problema na magtanong, magdalawang isip, kasi 5,990 is still 5,990. But then, naging sinasabi ko sa inyo guys, yung oras, tumatakbo, sayang kasi yung opportunity. So pag-aralan po natin mabuti. Now, ayan. Meron pa palang bonus, no? Meron pang bonus. Ayan, meron pang bonus. Type letter B nga kung gusto niyo pa po ng bonus. Dapat wala na eh. Sige nga, type nga po yung letter B kung gusto niyo pa ng bonus para sa gabing ito, no? So, sabi ko, susulitin natin yung ating time na ibinigay niyo po sa amin. Sorry sa next speaker, Coach Marvin, na overtime po ata ako. Eh wala, nagre-request sila ng another letter B, bonus daw ulit. Okay, so okay lang ba guys? Ituloy po natin. Okay lang ba lang overtime ako ng konti? Kasi may next speaker pa tayo sa training. Number 1 pa lang tayo, no? So okay lang ba? Okay lang ba? Nag-guys na discuss ko yung bonus or cancel ko na? Again. So next speaker na po tayo. Okay lang ba guys na ituloy ko po sa inyo? Give me another 5 to 10 minutes to explain this bonus para po sa inyong lahat. At lahat tayo is makinabang. So please type number 1. Kung proceed po tayo at excited na po tayong malaman kung ano yung bonus na yan. Okay lang din ba sa speaker natin? Kay Coach Marvin? Ayan. So type 1111. So ang bonus po natin is yung ating reward system. Pag ikaw po ay naging VIP na or naging part ng ating community, meron po tayong reward system na makukuha. So ano yan? So halimbawa, ikaw mismo as a VIP, you can build your own group of affiliates, then magkakaroon pa ng overriding commission. Halimbawa, ikaw 40% ka. 40% ka guys, then yung affiliate mo is 10% lang. 'Di ba? Or dito kasi sa data ko 30% lang pag starter, no? Pero kung ikaw ay VIP, 40 ka minus 10, 30% yung overriding commission mo. Pag ikaw naman ay starter, 30% ka, 10,000 naman yung, ay 10% naman yung mga affiliate ninyo. So meron kang overriding commission na yung difference. 20 to 30% overriding commission. Ano sabihin niyan? Kapag yung affiliate mo nakabenta ng 1,000, 10% yung commission niya. So 100 pesos. Ikaw, kung meron kang overriding commission ng 30%, meron kang 300 pesos. Sila yung nagbenta, pero meron kang reward na 30% overriding. So,
hanap tayo ng mga affiliate na magbebenta para sa atin. Okay, now ito pa. Pag-start bonus. Halimbawa, ito, 500 pala to, no? Sorry, hindi ko na na-update, no? Tapos na yung promo natin. Ang fast start bonus. Ayan. So, meron tayong offer no, na fast start bonus. Kapag ikaw po ay merong nag-upgrade na starter, meron kang 500 pesos na fast start bonus. Kapag meron kang mga from affiliate tapos nag-starter. So, meron kang 500 bonus. Kaya bonus is still bonus. Okay? And then, pag VIP naman yung nabili nila, yung 5,990, meron ka makukuha 1,000 pesos. Kapag yung another package po natin, yung Pro, 3,000 pesos makukuha ninyong bonus. Okay? And then ito pa, every product meron niyang points. So, ibig sabihin, lahat po ng mga distributors or mga dropshippers or sellers ninyo, kapag sila po ay nakakabenta ng product, may may points po yun. So lahat ng points na maiipon ng system, meron ka pong 4%. So imagine guys kung napakarami nyo ng resellers, distributors, affiliate, 4% sa lahat ng points ng product na mabibenta nila. So again, hindi ikaw yung nagbenta pero meron kang 4% commission. Yan, rewards po yan ninyo ha. And then yung global share rewards po natin. So every day guys, tumatanggap kami ng slot. So kapag ikaw po ay nakaipon ng 250 points or GSRV, magkakaroon ka ng slot sa aming tinatawag na 3 by 10 matrix. So ibig sabihin, every tag dito, every slot ay may equivalent na 25 pesos. Ayan, every slot is merong equivalent na 25 pesos. Kaya kung uh, kinaraffle po ito guys, sa para po siyang raffle na sa ayaw at sa gusto mo, dahil nagbenta ka ng product, makakaipon ka ng 250 points for GSRV, so maka-qualified ka po sa isang slot. So randomly, pipili po ang system ng slot na ilalagay po nila sa bakanting slot na makakatanggap ng commission or rewards po sa ating global share rewards. Ibig sabihin ng global, buong company po ito. Kahit kakatali ko lang ngayong araw, kung ako yung account ko or pangalan ko yung pipili na mapupunta doon sa pinaka na uh, slot sa ilalim ko, every slot is 25 pesos. Kaya kung merong 1,000 slot na pumasok under my account, so 1,000 times 25 pesos, 25,000 yung global share rewards na makukuha ko. So, anong kailangan ko lang? Makaipon ako ng 250 GSRB para ma-qualified sa isang slot. So, ibig sabihin, kung more than 250 yung makuha mong points, mas maraming slots yung makukuha mo. So, iba't ibang mga number ang magiging profit po natin or shares natin. Now, ayan na. So, ulitin ko yung tanong ngayon. Tatanungin ko naman kayo ulit. Sa ating dropshipping formula na ipinakita sa gabing ito, sa mga nandito ngayon, guys, possible na po ba na kapag sinamahan natin ng yung dropshipping system, samahan pa rin ng Facebook Ads and Canva, possible na po ba na magkaroon tayo ng sales? Kasi sabi ko nga sa inyo kanina guys, ito lang po yung ginagawa namin. Ito yung mga rewards na nakukuha namin. Ito yung discount or percentage na meron kami dahil lang nag-take kami ng action. Dahil lang in-avail namin yung promo or yung offer na ibinigay po sa amin. That's one time only guys. Pero hanggang ngayon, 6 years na po kami. Pero ini-enjoy po rin po namin yung business. So talaga bang may mga kumita sa negosyo na ito? Talaga bang mayroong mga tao nag-decide na i-grab yung opportunity, magsimula at hayaan ng company na mamuhunan para sa kanila? O panoorin po natin itong short video na ito para malaman po natin yung story ng mga tao na successful sa system na ito. Ayan, umaga ng internet, pero tingnan natin. Okay, tingnan natin kung mag-play siya. Hi, my name is Moralia Limpin, 22 years old, from Sariaya, Quezon.
Ngayon, nandito tayo sa Toyota Lucena para i-release ang first brand new car ko. Kaya tara, samahan niyo ako. Way back 2022, nung nagsimula ako ng dropshipping business, galing dito sa natira kong sahod na 5,000. Hindi naging madali para sa akin ang pagsisimula ng sarili kong negosyo dahil wala naman akong ideya kung paano ito gawin. Ang dati ko namang trabaho ay isang production operator at ang next kong naging trabaho naman is Facebook ad strategist. Kahit nakakatakot na i-reach yung last kong sahod, dahil yun na lang din yung natitirang budget namin, dahil wala naman akong naipon nung nagtatrabaho ako, tinuloy ko pa rin i-risk yung sahod ko. Dahil nakita ko ang magandang sistema at kultura ng dropshipping business ng Chantal Direct Sales. After a week, hindi nga ako nagkamali sa pinasok kong business dahil nagkaroon agad ako ng 5-digit sales dito. And then after a month, naging 6-digit sales kaagad dito. At dahil naging maganda ang resulta ng negosyo kong ito, nagsimula akong mag-hire ng paisa-isa na admin hanggang sa naging 2, 3 at ngayon 4 na sila. At hindi pa rin kami tumitigil sa pag-hire ng mga bago. Nakakatuwa lang dahil nailalabas ko na rin ang pamilya ko at naikakain sila sa mga gusto naming restaurant at nakakabili na rin ako ng mga bagay na gusto ko. At isa pa sa nakaka-proud is na bawi ko yung naisang lang lupa ng mga magulang ko noon at ngayon ay nagsisimula na rin kami magpatayo ng sariling bahay. At ngayon, nandito tayo sa Toyota Lucena para i-release ang first brand new car ko mula sa resulta ng dropshipping business na ginagawa ko dito sa Chantal Direct Sales. Kaya ikaw, kung gusto mo rin magsimula ng sarili mong negosyo, huwag ka nang magdalawang isip pa. Dahil kaya nandito ako ngayon dahil nag-take action ako. Imagine where would you be next year if you start now? Ayan, di ba? So, sa murang edad, okay, dahil sa negosyo na to, ang dami niya ng mga naging achievements. Now, marami pang iba, no? Hindi lang siya. Meron tayong from Tacloban na nakakuha na rin ng kanyang sariling sasakyan, brand new car, from Bacolod, from Pasig, and ako, andyan na ako, from Caloocan, no? Ito na yung unit or yung kotse namin na na-avail namin ni wife na hindi po hulugan, this is a fully paid. Bakit? Kasi nga, may dropshipping business po tayo. And marami pang iba, from Bacolod ulit, and even the travel guys, ibinibigay po sa atin for free. And actually, this coming March, is babalik po kami sa South Korea, Jeju Island naman, kasi hindi pa namin nauubos yung lugar or tourist destination sa South Korea. So, bitin pa rin. So, kailangan balik-balikan. So, guys, again, itong mga napag-usapan natin about sa dropshipping versus traditional business, ito lang lahat, guys, is sana meron po tayong natutunan and sana magkita-kita po tayong ulit kasi marami pa tayong pwedeng matutunan, marami pa tayong pwedeng pag-usapan and meron pa tayong community na hinihintay na kayo na gustong-gusto na namin kayong i-welcome. Gustong-gusto na namin kayo dong i-mention. Mag-comment sa first post ninyo. Sagutin yung mga questions ninyo about this business. And next time, kayo naman po yung mag-share sa amin ng inyong success story na produce natin or na-produce ninyo dahil sa negosyong ito. Ayan, so alam ko, excited na po tayong lahat sa ating next topic, which is yung Canva design and yung role of Facebook ads in business. So sana guys, makita-kita po tayo. No? But before that, gusto ko manang bitin kayo ulit. Meron po ba tayong mga question? At ito na yung Q&A session natin guys, no? Para at least before ko ipasa yung stage or yung microphone or yung spotlight sa ating next speaker, masagot po namin kayo sa mga katanungan ninyo kung meron man, masagot po namin lahat. So by the way guys, no, pwede bang malaman dito kung sino yung mga VIP na okay naman na pakitype yung VIP or if ikaw ay VIP na or kung ikaw ay starter yung i-type mo or kung ikaw ay hindi pa part ng ating program or ng ating business, sabihin mo na lang na not yet na lang, not yet, 'di ba? So, meron po ba rito na hindi pa member? Pwede bang type nyo na lang po para matulungan po namin kayo rito, no? Ayan. So, marami ko nakikita, mga VIP and Pro. Meron ba rito starter? So, welcome sa starter natin, no? Meron ba rito starter? Si Cheche, starter. Ayan. Marami rin Pro. Marami. Si Maan Santos, starter din siya.
Ayan. So, guys, again, ang kagandahan sa negosyo natin. Ako, tingnan nyo, andito lang ako sa room namin at nakakapag-train, nakapag-usap tayo, nakapag-communicate tayo, no? Sa negosyo natin, kaya natin gawin kahit nasa bahay lang. So, anong ibig ko sabihin? Mas maganda guys na simulan na natin i-level up yung business natin. Ngayon 2025, magandang simula po ito ngayong January. Kung ikaw ay distributor na, starter, VIP or pro, itodo mo na. Aralin na po natin, 'di ba? So i-apply po natin agad yung mga knowledge na pwede po natin makuha sa company natin, sa community natin. At kung ikaw naman ay hindi pa part ng ating community or hindi ka pa distributor or dropshipper, wala ka pang access, then guys, this is your chance na makasama po namin this 2025, kayo naman yung magkakaroon ng mga success stories sa ating company. So meron po ba kayong mga question? So I will give you another 3 to 5 minutes before ko tawagin din yung next speaker po natin. No? Meron po ba kayong mga question? So pwede namin tulungan kayo masagot yan. Nandito rin si Coach Troy Magpantay, si Coach Sheila, nandito rin kasama natin. No? So acknowledge lang po natin yung kanilang presence. Ayan. So sino pa? Si Sir Ray, nandito rin, di ba? Coach Ray, nandito rin si Coach Ray. And marami pang iba na mga coaches na pwede nating makasama. Okay? Na tutulong sa atin sa ating negosyo. Sir Johnny, ayan. Nandito rin kasama si Coach Johnny, si Coach Dan. Nandito rin kasama natin. Yung Family Hoves, ating coach from Pangasinan. I think nandito sila kanina, no? Ako nandito pa sila. So guys, again, ayan, may mga question po ba tayo? Sabi ko, clear na raw po kasi, di ba? Clear na po yung ating discussion, no? But before, yun, sabi nga, buti na pala ni Coach Troy, no? Before tayo mag-proceed dun sa ating next topic, okay lang ba na mag-open po tayo ng camera lahat? Okay lang ba? Siyempre gusto ko magkaroon tayo ng, ano, no, ng parang remembrance this class or this batch, no? We have more than 40 participants. Open po tayo ng camera para makita-kita po tayo. Sabi nga ni Coach Troy, no, kung pagbukas ng camera, hindi niyo magawa. Pagyaman pa kaya? Di ba? Hindi naman, hindi naman. Okay, but ang sinasabi namin dito guys, kailangan maging action taker tayo. Mabilis tayo mag-decide, mabilis tayo mag-take ng action. If sabi mag-open ng camera, mag-type ng yes, or umattend ng training, kailangan go agad tayo. Kasi that's the, ano guys, reality. Kapag ikaw yung nahuli, huwag natin expect na mauna tayo. Okay? So, ayan, okay lang ba? Mag-open tayo ng camera para makapag-picture-picture tayo and send po namin ito sa ating mga speakers din, mga coaches, and sa ating community. Ayan, bilang pa tayo ng another 5 seconds. Okay lang ba? Pahabol tayo. Ayun, lumabas ng iba. Okay, sige nga, sige nga. Ayun, meron daw po tayong students from USA. O yung mga, ano pala, yung mga nasa work, hindi po, okay lang yan kahit di makapag-open ng camera. Ayan. Okay, so bilang tayo. Ayan, bilang tayo. In 3. Give your best smile, guys. Ha? Give your best smile. In 3, 2, 1. Smile. Ay, isa pa, isa pa. In 3, 2, 1. Smile. Tingin sa camera. Ayun, isa pa. Wait lang ha. Baka may nakapikit kasi. Tingnan ko nga alam muna. Baka naman may nakapikit eh. Sabihin nyo, sir, ano ba yung picture na sinend mo sa GC natin? Bakit naman nakapikit? Sige, isa pa. Baka may nakalusot. Baka may umabol ng bukas ng camera. Tingnan natin. Okay, in 3, 2, 1 ulit ha. In 3, 2, 1, tingin sa camera. In 3, 2, 1, give your best smile. 3, 2, 1, smile. Ayan, so again, maraming salamat sa inyong lahat na umattend ng ating first topic. Hindi po tayo tapos, okay? Hindi pa tayo tapos kasi meron pa tayong meron pa tayong next speaker. Okay? Na tatawagin natin kasi meron pa tayong dalawang topic. Actually, sa akin isa lang eh. Okay? Pero sa kanya dalawa. So, ito talaga yung pinaka-main event natin. So, kung may mga question kayo sa topic niya later, magbibigay din siya ng time sa atin para sagutin yung mga tanong na yan. Okay? So, next speaker natin, actually, nakita niyo na siya. Napakinggan niyo na rin siya. Okay? At natuto na rin kayo sa kanya. Ang kagandahan lang kasi guys, itong ating speaker is isa sa mga coach natin na talaga nagtuturo with these topics. 'Di ba? Siya yung na-assign or siya, kung meron akong tatawagin tao no na pwede magturo sa atin, syempre, yung talagang ina-apply na mismo sa business yung kanyang ituturo.
Like halimbawa, kung magtuturo siya ng Facebook ad, then nag-a-ad dapat siya. Kung magtuturo siya ng design sa Canva, then dapat ginagamit niya mismo yung platform ni Canva for his business. Di ba? So, yan yung expertise niya. Kaya, mas marami tayong matutunan. Sabi ko nga sa inyo, guys, generous po to sa knowledge. Sulitin nyo na. Tanungin nyo na po ng tanungin. Hanggang alas 12 ng madaling araw. Huwag nyo siya kaya matapos, di ba? Hindi, joke lang. Okay, so without further ado, guys, again, our coach from Manila, ayan, walang iba, Coach Marvin Agaton. Please, welcome natin guys nga, type letter C. Please help me, ulitin ko, take two. Please type letter C as in club. Please help me welcome, ayan, type letter C. Help me welcome our coach. Next speaker, Coach Marvin Agaton. Alright, ayan. So, grabe yung pag-intro sa akin, no? Ako yung nag-intro kanina and then in-intro naman tayo ni... Actually, guys, no? Sabi ko nga kanina, si Coach Chester po ang mentor ko. So, kung ano man yung learnings na mayroon ako at i-share ko sa inyo, sa kanya ko rin po yung natutunan. So, palakpakan din naman natin, syempre, ang aking mentor si Coach Chester Salis. So, ayun guys, para hindi na rin po tayo mabitin or hindi na rin tayo ma-excite sa ating topic na i-share ko naman ngayon. Ang magiging topic ko po is about Canva and Facebook advertising. So, share ko lang po yung screen ko. And so, hopefully nakikita nyo na guys, no? Okay, so Canva training and master design for your online business. So, bago po ako mag-start, gusto ko lang po munang malaman, sino ba dito yung mga nakagamit na or ginagamit na si Canva? Can you please type 1 kung ikaw ay may idea, knowledge, or na-experience mo na gamitin si Canva, no? Para at least alam ko naman din kung sino yung mga kausap ko dito ngayon. Ayan, so basically parang marami na rin nakakagamit ng Canva, no? So type 2 naman kung ikaw ay hindi pa naka-experience or nagamit si Canva, hindi mo pa nagamit si Canva, or wala ka pang idea kung paano gamitin si Canva. Ayun, so si Ma'am Cheche, ayan, so may kasama naman din tayo mga ilan dito, no, na ah, hindi pa natatry gamitin si Canva. So this training is for you. This is the right venue para matutunan kahit yung mga basic lang, no, na kailangan nating matutunan dito sa Canva or kung paano tayo gumagawa ng mga creative, no. So let's go. Let's start our training. Alright. So dito sa Canva, design made easy and free. So yun po yung isa sa advantage or kagandahan dito kay Canva kasi very user-friendly po siya and napakadali lang po niyang gamitin. Bakit? Kasi easy to use. Bakit? Kasi drag and drop lang po yung paggamit dito po kay Canva, no? So, kahit wala ka pang idea or wala ka pang knowledge kung paano gamitin si Canva dito sa training natin, kahit pa paano magkakaroon ka ng basic knowledge or idea kung paano siya gamitin, no? And very professional looking yung mga design na magagawa mo dito kasi napakarami pong free templates or yung mga naka-ready na templates na pwede mong gamitin, no? And syempre, ah sobrang napakagandang gamitin ni Canva kasi meron po siyang free and paid version na available na pwede mong ma-access dito kay Canva, no? So, kung gusto mo lang munang mag-practice or gawa ng mga design, pwede mong gamitin as free. No, login ka lang sa website ni Canva, no? And kung gusto mo naman na ma-enhance or mas marami ka pang magamit dito kay Canva, meron naman tayong paid version, no? So, meron namang mga nagbibenta ng mga accounts na pro account na siya, pero mura lang, no? Ayan, so, ano pa? Ano pa yung maganda dito kay Canva? Ayan, so dito kay Canva, no? Meron tayong ito yung mga key tools and features na pwede mong gamitin, no? For example, number 1, yung templates, no? Sabi ko nga kanina, napakaraming templates na pwede mo nang gamitin dito kay Canva. And ready-made na po siya. Andyan na po siya, no? Alright? And sa elements, ayan, andyan po sa left side, makikita nyo po ito, elements. Ito naman yung ginagamit natin para sa mga shapes, icons, photos, and illustration para ma-enhance natin yung design na ginagawa natin.
And then syempre yung text, dito naman po, ito naman po yung mga text na ginagamit natin. So, ang dami mo rin pwedeng pagpilian na fonts, no? Napakadami, sobrang dami. At I think nasa 100 or 200 plus pa yung mga fonts na nandito kay Canva, no? Na pwede mong magamit. Ayan, so pwede ka rin mag-upload dito ng sarili mong picture na gusto mong gamitin sa mga designs mo, no? So yun po yung isa sa advantage at napakaganda kasi even yung sarili mong picture, pwede mong magamit dito sa Canva. Pero syempre, kung may mga gusto ka rin gamitin, meron na rin mga stock footage na nandito po kay Canva or mga free na pwede mong gamitin na mga pictures ay nandito na rin po. And ang kagandahan po dito kay Canva, meron tayong tinatawag na background remover, no? Para sa mga pro account or even ano no, ang maganda kahit may background pa yung photo mo or yung gagamitin mong picture, ay pwedeng-pwede mo nang tanggalan ng background, no? So, sobrang simple at very users friendly nga ni Canva, no? So unlike nung mga ginagamit ng mga ano na ah, pang-edit ng photo, no? Yung mga ginagamit before ng mga nag-i-edit, no? So dito po, kahit wala ka pong idea, napakaganda kasi very easy to use po ni Canva. Okay, ayan. So, sabi dito, creating a design for your online business. So ano ba yung dapat na goal natin kapag gumagawa po tayo ng mga marketing materials or mga creatives natin, no? So dapat ma-determine, ayan. So determine what type of design na kailangan mo. Kung kunwari, ang kailangan mo bang gawin ay pang social media post, flyers, product catalog, ayan. So pwede ka nang mamili ng gagamitin mo dito po kay Canva, no? And syempre, kailangan mo ring mamili ng right templates para sa design or creatives na gagawin mo, no? Ang maganda dito kay Canva, sabi ko nga kanina, andito na po halos lahat ng pwede natin gamitin or kailangan natin gamitin, no? Ayan, so pwede ka rin mag-customize po dito. Pwede kang mag-change ng colors, product image, logos, and yung mga iba pang details, no? Like sa mga text, pwede mong palitan yung mga fonts na gagamitin mo sa creatives mo or sa materials mo, syempre. And after that, syempre, pwede mo na rin siyang i-save or i-export agad. Pwede mo nang i-save sa laptop mo, sa phone mo, or pwede mo ring i-share, no? Sa online na, ano, for example, gusto mo nang i-save yung ano mo, pwede ka rin mamili dito kung ano bang formats yan. Kung JPEG ba yan, PNG, PDF, or etc. So, pwede kang mamili kung ano yung kailangan mo doon sa creatives or materials na gagawin mo, no? Ayan. So, best practice for design. Ito po yung gusto naming i-share sa inyo na para at least maging maganda or maging attractive yung gagawin nating materials or creatives natin. Kasi guys, sa online, ang labanan po dito is pagandahan po ng creatives or materials. Kasi kung hindi maganda yung materials or yung creatives na gagawin mo, i-scroll ka lang ng mga viewers natin. So, ang talagang ang talagang kompetensya dito po is pagandahan po talaga ng creatives, no? Pero this is a best way or ito yung mga best practice na pwede nating sundan para at least maganda rin po yung kalalabasan ng mga creatives natin, no? So sabi diyan, keep it simple. Don't overwhelm your design with too many elements. So mas simple, mas attractive, mas maganda, no? Ang importante, nababasa or naiintindihan nung makakakita nung creatives mo yung gusto mong ipakita sa kanila, no? And sabi diyan, consistency is key. Use the same fonts and colors and style across your design, no? So, um, bakit natin kailangan gawin yun? Kasi it's one way of branding na rin ng mga materials na ginagawa natin or nung mga minamarket natin na product, di ba? And use high quality images, make sure product photos are clear and professional, no? So, maganda rin na yung mga ginagamit natin, syempre na picture or video, maganda rin yung quality, no? Kasi syempre, sabi ko nga, ang labanan po sa online
social media dito sa online is pagandahan po or medyo pa-attractivean, no? Dapat attractive or high quality din yung mga picture and videos na pinoprovide natin, no? Alright, so call to action include a clear message for the viewer. Ayan, for example, yung buy now or yung visit our website, no? So kailangan naka-include po yun doon sa creatives natin or sa materials po natin. So, alright. Okay? Ayan, so pwede mo na rin kagad i-publish or i-download yung creatives na gagawin mo. So yun yung isa sa napakaganda dito kay Canva kasi kung for example, matutunan mo gumawa, no, ng mga creatives or materials mo dito sa Canva with our training dito po sa community po natin. Matutunan mo. Hindi mo na kailangan magbayad ng mga creators, di ba? Yung mga gumagawa ng mga materials. Ikaw mismo at saka yung gusto mong mapalabas doon sa creatives mo, ikaw mismo, makikita mo, no? So, sobrang simple lang naman matutunan yung paggamit kay Canva, no? Ayan, so pwede mong i-download agad, pwede mong ring i-share ka agad sa social media like sa Facebook, Instagram, sa YouTube, and sa kung ano pang platform yung gusto mong pag-sharean ng ginawa mo, no? So, ang maganda rin po dito, pwede ka na rin gumawa ng sarili mong flyers or business cards, etc. No? Logo, kung gusto mong magkaroon ng sarili mong logo, pwede ka na rin gumawa ng sarili mong logo dito. And kung gusto mo naman, gumawa rin ng mga business presentation, para ma-present mo yung business na meron ka or gusto mong mag ano sa mga kausap mo, 'di ba? Pwede na po dito kay Canva. So, 'yun po yung kagandahan na matutunan natin kung paano gamitin sa Canva, no? So, I hope yung mga basic knowledge or basic ideas na share ko po sa inyo today or tonight ay makatulong po and sana magamit niyo po yung natutunan niyo or matututunan niyo po ngayong gabi dito po sa ating Canva creation, no? So, may questions po ba para at least bago tayo mag-proceed? Ayan, bago ko ipakita yung mga actual na ano natin. So, meron po ba tayong questions about sa Canva? Pwede niyo pong i-type po dyan sa ating dito po sa ating chat box kung meron po kayong mga questions. Kung wala naman, let's proceed na sa ating ano. So, sabi ko nga kanina sa inyo, no? So, share ko lang ulit yung screen ko. Okay. So, napakaganda po nung ano, no, nung topic ni Sir Chester kanina, no? So, ito po yung mga creatives na mayroon po na ginawa na namin or pinrovide na namin, no, para makita nyo kung paano po kami gumawa ng creatives, no? Ayan, so nakita nyo po kung gaano po kalaki yung pwede nating kitain dito sa dropshipping pag nakabenta po ng Vertex Pro Antorata. So sino po yung nakakaalala kung magkano po yung profit or discount na makukuha mo kapag nakabenta ka po ng isang box ng Vertex Pro Antrorata. Sige nga po, para makita ko kung talagang pinakinggan niyo po si Coach Chester, pwede niyo po bang i-type dyan kung magkano po yung pwede mong kitain kapag nakabenta ka po ng isang box. Ayan. Alright. 700 plus. Okay. 750. Okay. Ayan. So, ayun po, ganun po siya kalaki, no? Up to 50% yung pwede natin maging discount kapag part po tayo ng drop shipping system ng company natin or ng supplier po natin, no? So, kanina pinakita po sa inyo yung flagship product na meron po si supplier which is yung Vertex Pro Antrorata, no? So, ganyan po kami gumawa ng creatives, no? Ayan, so makikita nyo may header po dyan, may picture, ayan, so may parang ino-offer, no? Vertex Pro contra cancer, no? So, kung ikaw yung makakabasa or makakakita nitong creatives na to, alam mo na kagad na ang ino-offer ng advertiser or nung pinopromote ng advertiser is product for the cancer, di ba? So, sabi nga kanina, di ba, simple and syempre naiintindihan. Tapos yung offer mo nandun, di ba? Ayan, so ganyan po tayo mag-create ng creatives. Okay?
Ayan. So, eto, kung mapapansin nyo po, consistent yung ano natin, yung ginagawa nating creatives, no? Para at least yun nga, ma-brand or yung fonts na ginagamit natin and yung itsura, pare-pareho. Hindi naman sobrang pareho pero ayan, so kung mapapansin nyo, ang pinalitan lang natin dito is yung header or yung ano dito, no, yung parang title nung ano natin, no? Alright, ayan. So, eto, iba rin naman. Pero kung mapapansin nyo, yung font and yung mga background or yung ano, iniiba-iba lang natin, no? So, ganyan po tayo gumawa ng creatives para at least, pag nakita po sa social media, no, simple lang siya pero nakakakuha ng attention or nakakuha yung ano mo. Kasi imagine kung ang makakakita nito is nakaka-relate, no? Makaka-relate dun sa ating offer. Syempre mapapastop po yan. I-stop niya po yung pag-scroll niya at mag-i-inquire po siya doon sa advertising natin or sa offer natin, no? And that's one way na para makakuha po tayo ng mga clients and syempre makausap natin yung mga customers po natin sa pagdating naman sa advertising, no? Or sa offer po natin ng mga products natin, no? Okay, so actually napakarami po and ng mga ano natin. And kung ah, mabibigyan pa tayo ng ano ng time para mag-create po, no? Kung papakita ko po sa inyo yung ating mga nagawa ng design, sobrang dami na po. Ayan. So, mind you guys, ayan, sobrang dami na po natin nagawang design. Ayan po. And ang maganda po dito kay Canva, every time po na gumagawa po tayo ng mga designs, nagsisave po siya, auto-save po siya. Nandyan lang po siya sa ating files, no? So, yun yung isa sa advantage, no? And maganda po na pro din po yung account natin kapag gagamitin natin si Canva para po yung mga watermark ni Canva, wala po siyang watermark, kumbaga, no? Unlike po ng free kasi na account, ay meron po siyang ang mga watermark, yung ibang picture or mga templates na gagamitin natin. So, kailangan naka-pro po tayo, no? So, lahat po ng napag-usapan natin, andyan na po yung templates, ayan. Pwede kang mag-upload ng sarili mong picture dyan. So, para sa mga next, ano pa, kung gusto niyo pang mas malaman kung paano po gamitin si Canva, meron po tayong mga exclusive trainings po when it comes to Canva creation or pagdating sa pag-create ng mga materials, no? And ayan, so meron po ba tayong questions kung paano po tayo, bago tayo mag-proceed sa ating topic sa Facebook ads naman, no? So, para at least mabigyan ko po kayo ng idea kung paano naman natin gagamitin yung mga creatives natin or yung mga ginawa nating materials para ma-promote yung product na meron tayo, no? Ayan, so meron po ba tayong questions dito? Ayan. Kung wala naman, or gusto nyo munang isave yung questions nyo para mamaya, pwede rin naman, no? Sige, so para hindi na po tayo magtagal, ah proceed na po ulit tayo dun sa ating next topic, no? So ready na po ba kayo? Can you please type R kung ready ka na? Para at least i-share ko na yung ating screen ulit para mapag-usapan naman natin kung paano mag-Facebook ads. Alright, ayan. So, since ready na po kayo and ready na rin po yung slides natin, share ko na lang po. Okay. Alright, ayan. So, sa Facebook ads naman tayo. So, dito, sino naman dito yung may idea na kung paano po mag-Facebook ads or nakapag-Facebook ads na or hindi pa na-experience kung paano po gumawa or mag-start ng pag-Facebook ads, no? Sa mga may idea na, can you please type 1 kung ikaw ay may idea na? At kung wala naman, type 2 naman para at mabilis lang tayo, no? Dalawang numbers lang. Boosting. Ayan, si Ma'am Cheche. Wala pang idea. May idea na si Sir Raul, si Marilu. Ayan, so sa mga idea na, congratulations kasi na-experience nyo na kung paano po mag-create and I hope
nakapag-generate na rin kayo ng malaking sales, no? Sa mga wala pang idea, again, this is the right venue or right training para sa inyo para at least magkaroon po kayo ng mga basic knowledge or basic idea sa ating um, kung paano tayo mag-Facebook ads, no? So, ayan. So, ito yung actually, ito yung pinaka very first step na kailangan meron kayo or ito yung mga guide or ito yung dapat na piniprepare nyo po para po makapag-Facebook ads kayo ng tama at mag-run kayo ng ads ng tama, no? So, wait lang ha. Ayan. So, kasi marami sa advertiser, actually, sa mga beginners, especially sa mga beginners, no, hindi nila masyadong naiintindihan si Facebook ads or hindi nila alam kung ano ba yung mga tamang right practice or ano ba yung mga dapat nilang gagawin para makapag-Facebook ads sila. So, very thankful po tayo kasi sa community na to, talagang tinuturo namin yung step by step ano ba yung mga dapat natin gawin para makapag-ads tayo ng tama. Hindi po tayo bara-bara, no? Para hindi rin pumasayang yung advertising natin. Kasi syempre sa Facebook ads may gastos po dyan. Even yung mga boost ads or boosting, gumagastos po tayo dyan. So kung hindi po tama yung ginagawa natin, sayang lang yung gastos na ginagastos natin sa pag-advertising, di ba? So, I hope itong matututunan nyo po dito ngayong gabi ay magamit nyo po ng tama at syempre maumpisahan nyo na agad para at least ma-experience nyo na kung paano po mag-Facebook ads. Let's go. Pero before natin start mag-Facebook ads, alamin muna natin bakit ba napakaganda or bakit kailangan natin matutunan yung pag-Facebook ads, no? Dito po, meron po tayong data nung January 2024. So, ang data na to is nakuha po ito ng 2023 tapos nilabas po ng 2024, no? So, basically, ito po yung mga nangyayari sa online or sa pag-Facebook ads, no? So, tignan natin yung total potential reach ng pwede nating ma-reach kapag tayo po ay nagpe-Facebook ads, no? Ito po, 86.75 million lang naman yung pwede mong matap or pwede mong maging customer kapag ikaw ay nagpe-Facebook ads, no? And sabi diyan, Facebook ad reach versus total population is 73%, no? Ang maganda po dito sa pag-Facebook ads, even hindi mo kakilala or hindi wala malayong lugar ay pwede matap ng ads natin, no? Yun po yung advantage. And this is weekly online shopping activities. So, makikita natin sa data na to na sobrang laki po ng potential na maging sales kapag natutunan mo kung paano po mag-Facebook ads. For example, yung purchase a product or service online, 57% po yung nangyayaring purchase sa online po. And sa order groceries naman via online store. Kasi di ba, even yung pag-grocery, pwede na po natin gawin yan online, no? So, ganun po katindi or ganun po kaya ano po yung online, no? And even yung mga second hand, no? Pwede na po nating ibenta or mabili sa online, no? So, yun po yung advantage na nasa online po. Yung business po natin. Ayan, so e-commerce consumer goods categories. Dito naman makikita natin yung iba't ibang category ng mga product na minamarket po sa online. So number one po dyan is yung electronics. Kung mapapansin nyo, $6.22 billion. So ang pinag-uusapan natin dito guys is dollar, hindi po peso, no? Ito po ay $6.22 billion. Electronics, bakit po biglang nag-boom po yung electronics? Kasi po, for the past 2 years, I think nag-start yung ano no, yung mga vlogger, yung mga nagla-live selling, 'di ba? So ano po ba yung mga ginagamit ng mga 'yon, 'di ba? Ano mga gadgets, mga mic, mga mamahaling camera, 'di ba? And yun po kaya naging electronics po yung number one na nag-trend na mga products online. Pero syempre andyan din po yung mga fashion, yung food, beverages,
and yung mga beauty and personal care. So, ito po, dito naman po tayo nabibilang, no, sa beauty and personal care, yung mga products po natin, no. So, ganyan po kalaki yung mga nangyayaring sales po sa online, no. Kung wala ka pang idea, yan po yung nangyayaring sales when it comes to online or e-commerce po, no? Okay, so source of brand discovery. Alright. So before, nung mga unang panahon, 'di ba, alam naman natin TV ads yung number one na to promote our product or to offer or to show our product, no? Andiyan po yung mga malalaking kumpanya like si Jollibee, McDo, 'di ba? Yung mga malalaking kumpanya po. Ginagamit po si TV ads, no? Pero medyo malaking gastusan po diyan, no? Sabi nga po nung mentor ko, no, sa sa Showtime, banggitin lang yung brand nung nung products mo. Ang laki na po ng bayad, babanggitin lang po yung brand. Hindi pa siya commercial, babanggitin lang yung brand. For example, bago po mag-commercial, Showtime would like to thank this following, parang gano'n. Tapos babanggitin lang yung brand ng product mo. Ang laki na po ng gastos, no? Millions na po agad, no? Pero ngayon, kung papapansin nyo, TV advertising is number 3 na po. Number 1 na po si social media, no? So, basically, talagang si Facebook or mga online na po ginagamit po ng karamihan, especially yung mga advertiser, no? So bakit number 1 na si social media? Kasi lahat po ng nandito na po kay social media, no? Sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok, sa Instagram, no? Diyan na po ino-offer talaga lahat. So kaya napakaganda na matutunan mo kung paano po Facebook ads, no? Kasi talagang nasa online na po yung business. Sabi nga nung ah, isang 'di ba? Kung ang business mo ay wala pa sa online, ibig sabihin hindi ka nagbi-business, no? So napag-iiwanan ka na kumbaga. Ayan. So paano naman tayo magpo-promote, no? Or magbebenta ng brand or ng product natin, no? Siyempre, number 1 diyan, personal contacts. Yung mga friends mo, yung mga relatives mo, or yung mga close friends mo, pwede mong bentahan ng product mo. But, ang problem is, kailangan ba nila yung produkto mo? Sila ba yung mga tamang tao na pagbebentahan mo ng product mo, no? Pwede rin sa inside your community, sa mga barangay community nyo, sa mga groups na sinasalihan mo, or sa mga um, subdivision nyo, di ba? Pwede ka rin mag-promote ng product doon. 'Di ba? Kaya lang ang question doon is sila ba yung tamang tao na makakakita ng produkto mo or ng offer mo or ng bebenta mo ng produkto mo. Pwede rin po sa Facebook friends, no? And we have 5,000 friends na inaalaw po bawat Facebook user na inaalaw ni Meta na magkaroon ng 5,000 friends, no? But the question is, yung 5,000 ba na yun ay bibili ng produkto na binebenta mo or ino-offer mo. So, syempre, hindi di ba? So, ah sabihin na natin 1%, no, ng friends mo or baka wala pa nga baka 0.5 pa nga no, yung pwede mo mabenta sa Facebook friends mo. So, yun yung isang way or tinatawag natin na organic marketing, no? Pwede mo rin namang gamitin yan. Kaya lang, very limited or sobrang konti or sobrang liit lang ng potential na pwede kang makabenta. Unlike ng Facebook advertising or Facebook ads, dito po kasi ang laki ng potential. So pinakita ko naman sa inyo yung data kanina, 'di ba? So nakita niyo naman kung gaano kalaki yung potential na pwede mong maging customers, no? Mamaya mas maiintindihan pa natin, no? So sabi dito, what are our Facebook ads? So kailangan intindihin muna natin, no? Bakit ba napakaganda or bakit ba kailangan natin matutunan mag-Facebook ads kapag tayo ay papasok sa isang negosyo or mag-online negosyo, no? Or online business. Sabi dito, Facebook ads Facebook ads are ads that are shown on Facebook. They can help you reach the more than 2 billion people who use Facebook every month. So ganyan po kalaki yung potential na pwede mong ma-reach or pwede mong matap as customer kapag po in-advertise mo yung product mo. No? Okay, ano pa? Alright.
Ayan. So, ah sabi dito, okay, lang, align na natin, sorry. Ayan. You don't have to be an expert to advertise on Facebook. So, hindi mo naman pala kailangan sobrang expert, no? Kahit wala ka pang idea, pwede ka pa rin matuto or makapag-Facebook ads, no? Ang importante lang, mayroong magga-guide sa'yo at alam mo yung mga basic na kailangan mong matutunan para po makapag-Facebook ads. Kasi lahat naman tayo, iisa lang yung interface or yung itsura ng Facebook or ng pag mag-advertise po tayo. Hindi po iba-iba, pare-pareho lang po tayo, no? So yun yung isa sa advantage kapag part ka ng community kasi matututunan mo yung step by step kung paano ka mag-Facebook ads, no? For example, ito po. Ayan. So ito po yung mga bagay na kailangan mong i-prepare before ka mag-Facebook ads, no? So kung ikaw, wala ka pang idea kung paano mag-Facebook ads, susundan mo lang yung step by step sa video or sa YouTube na mapapanood mo, pwede rin naman. Kaya lang, is that the right way na makapag-Facebook ads ka ba? Or kailangan matutunan mo tong step by step bago ka mag-Facebook ads, no? So sabi ko nga kanina, sobrang importante nito, no? Especially dun sa mga wala pang idea and sa mga ah, hindi pa na-experience mag-Facebook ads. So number one, kailangan mayroon kang business page and business manager account. So yan po yung isa sa kailangan mong i-prepare. And then number two, payment methods, ads budget, creative materials, save replies, FAQs, testimonies, benefits, and syempre yung last is your time. So kung wala ka ni isa man lang dyan, wag ka muna mag-Facebook ads. No? Bakit coach? Syempre, kung for example, wala kang time, nag-Facebook ads ka, may mga inquiries, may mga pumapasok na, wala kang time para sagutin. So, sayang lang din yung advertising mo, di ba? Possible na hindi ka pa rin makakabenta. Or may time ka nga, wala ka namang save replies or testimonies ng mga products na ipopromote mo or hindi mo alam kung ano yung benefits ng product na mayroon ka. So, paano mo kakausapin or paano mo bibentahan yung kliyente or yung customers na papasok sa advertising mo, di ba? Or wala kang creatives or materials kasi hindi mo alam kung paano gumawa ng creatives sa Canva. So, kailangan mayroon ka rin creatives and materials na kasi yun yung gagamitin mo sa pag-advertising ng product mo, no? Or even yung ads budget. Kung wala kang budget, hindi ka rin papayagan ni Facebook mag-ads, no? And kailangan mo rin ng payment methods kasi doon kasi singilin ni Facebook sa advertising na gagawin mo. Eh syempre, hindi ka makakapag Facebook ads kung wala kang page or business manager. So basically, etong anim na to, ito yung kailangan mong i-prepare kapag gusto mo nang mag-advertise or gusto mo nang umpisahan mag-promote ng product sa online. No? So I hope malinaw po sa inyo yun na kasi baka mamaya ah, isa man lang dyan ay wala ka, i-discourage ka namin na wag ka munang mag-advertise. No? Okay. Ayan. So, understand your product and your audience target. Ayun. So, very important din ito guys kasi sabi nga kanina, 'di ba? Ah, nag-promote ka na ng ng ads pero hindi mo naman alam kung ano yung product na minamarket mo, hindi mo alam kung ano yung benefits or wala ka man lang testimonies na ipapakita doon sa mag-i-inquire sa'yo. So, sayang, 'di ba? And syempre, kailangan alamin mo rin yung target audience mo, no? Importante na alam mo kung sino yung mga target ng product mo, no? Yan. So, yan yung mga dapat mong maintindihan at maunawahan kapag magpe-Facebook ads ka. Ayan, set your advertising goal and objective. So, dito, ang maganda sa pagpe-Facebook ads, ikaw mismo yung magsiset ng goal or kung ano ba yung objective na gusto mong mangyari sa ads mo. For example, andyan po yung more engagement, reaction, comments, and share or more inquiries and started conversation, more purchases and sales. Siyempre, lahat naman tayong advertiser or mag-online business, kailangan lahat yan ang goal natin or ang objective natin, di ba? So, yan naman yung pinaka first na goal natin sa pag-advertise, di ba? Okay. So, ito po yung itsura ng basic campaign and structure. So, meron po tayong tinatawag na campaign, ad set, and
ah, ads. So, ipapakita ko po sa inyo kung paano po nangyayari po yan, no? Ayan. So, dito po, kailangan alamin muna natin ano ba yung campaign coach. Ayan. So, what is campaign level? Ayan, at the campaign level, you'll choose an objective to define your goals. So dito, dinidefine natin kung ano ba yung goal ng ads natin. No? So, ang objective is your purpose for advertising and you can only choose one for each campaign. No? So isang campaign lang or isang goal lang ang kailangan nating piliin sa campaign po natin. No? Ayan. So, alright, so eto po yung itsura po kapag mag-Facebook ads tayo. Eto po yung um, interface ng Facebook pag mag-Facebook ads po tayo, no? Ayan, so sabi dito, at the campaign level, you choose an objective to define your goals. Ayan, so andyan po yung awareness, traffic, engagement, leads, app promotion, and sales. So sa awareness po, ipinapakita lang po ni Facebook or gusto lang po natin i-aware or magkaroon ng aware yung mga customers po natin na mayroon po tayong ino-offer or product na ganito. Pero basically, kung mag-i-start ka pa lang mag-ads, ito po yung pinaka ginagamit po namin, yung engagement. Bakit? Kasi andyan na po yung ang makakakita or mga viewers po natin ay pwede pong mag-video views, mag-comment sa post natin or sa product or sa advertising natin. Pwede rin pong message, no? Mag-like or mag-share po sa page po natin. So kaya po ito po yung pinaka-basic na ah, pwede naming sabihin or gamitin kapag ikaw ay mag-start pa lang ng Facebook ads, no? Ayan, sa ad set level naman, pag-usapan naman natin sa ad set level. So dito po, dito naman natin sineset up kung saan or anong location yung gusto nating i-target. For example, dito ka sa Manila, pero ang gusto mong maging target or maging mga customer is nasa Luzon or sa Visayas or sa Mindanao. So pwede nyo pong ilagay po dito kung ano yung gusto lang natin. For example, nag-o-offer us, ang business mo is restaurant. Di mo naman pwedeng yung mga nasa Tagaytay papuntahin dito sa Manila, 'di ba? Or sa Quezon City para kumain sa restaurant mo, no? Pwede rin naman kung talagang dadayuhin, 'di ba? Pero kung yung mga nasa Visayas, sa Davao, sa Cebu, hindi mo na sila pwedeng maging target audience, no? Kasi siyempre ang layo na, no? So dito pwede kang mag-select ng location na gusto mo lang i-target. So, ang kagandahan po kasi kapag dropshipping yung business mo, for example, kami po, dropshipper po kami, um, pinakita naman kanina kung saan yung mga location ng offices natin. So, ang kagandahan sa ino-offer namin na produkto is pwede naming matarget buong Pilipinas. So, kahit nandito kami sa Manila, pwede kaming makabenta sa Davao, sa Cebu, sa Mindanao, or sa iba't ibang lugar pa dito sa Pilipinas. So, yun po yung kagandahan kapag meron tayong business na dropshipping, no? And dito, pwede mo rin pong iset up kung anong age yung kailangan mong or gusto mong makakita nung pag-ads mo or ng advertising mo or nung pinopromote mo, no? Ikaw ang mamimili. Yun po yung kagandahan kasi ikaw ang magsaset. Pwede mong iset yung age, start and yung kung hanggang anong edad yung gusto mong makakita ng ads mo. And syempre kung ano bang gender po yan? Pwedeng lalaki lang yung gusto mong maging target audience or pwede namang babae or pwedeng both. Depende po sa product na ino-offer mo or minamarket mo. That's why sabi nga kanina, 'di ba? Kailangan alam mo kung ano yung product na minamarket mo. Ayan. So, diyan po siniset up sa ad set level, no? I hope malinaw po sa inyo ha. Ayan. Sa ad level naman, dito naman po natin sineset up yung um, caption, yung creatives na ginawa natin kanina, yung mga picture or video na gusto nating makita ng mga audience. Dito po natin sineset up. So, yun po yung mga basic na kailangan yung maintindihan kapag wala po kayong idea pa kung paano mag-Facebook ads, no? So, I hope nakatulong po yung mga yon para at least magkaroon kayo ng idea, no? So, eto naman, papakita ko po sa inyo yung itsura po ng setup natin na ads. So, for example, sa isang campaign, sabi nga, mayroon tayong objective or goals, di ba? And under po ng campaign, pwede po tayo mag-set up ng at least 1 to 3 na ad set. Okay?
And then under ad set naman, pwede tayong mag-set up ng uh, one or more than two or three, or depende po sa inyo kung ilan yung gusto nyong i-advertise na creatives, no? Ayan, so pwede po dyan. Okay. So, ito naman, papakita ko naman po sa inyo yung actually, pinakita na po ito kanina, pero again, para lang ma-remind ulit kayo, ano ba yung naghihintay sa inyo kapag natutunan nyo po yung pag-Facebook ads, or natutunan nyo mag-advertise dito kay Facebook, no? So, again, pinakita na po sa inyo kanina, for 1 month, ang total amount spent is 35,000, and ang naging purchase or conversion value is 276,000. So, naalala nyo po doon sa topic po ni Sir Chester kanina, no? Ayan. So, ganyan po kalaki yung potential na naghihintay po sa inyo, no? Okay. Alright. So, meron po tayong question and answer bago po tayo mag-proceed. Okay? Ayan. So, ayan pa po ba kayo? Ayan. So, I hope na may natutunan po kayo dun sa ating pinakitang slides kanina, no? And especially dun sa mga ano natin, mga kasama natin na wala pang idea or hindi pa nakakapag-experience mag-ads, no? So, I hope yung mga basic na kailangan nyo i-prepare is nakatulong po sa inyo, no? Ayan. So, kung may questions po, meron po ba tayong question? Nagsimula pa lang magka-idea. Okay. Ayan, the best talaga ito, Chantal. Grabe, yes, po. Ito gusto ko matutunan. Ayan, so I hope kahit pa paano nakatulong po yung mga basic na knowledge or ideas na binigay ko po sa inyo, no? So, sabi nga ni Sir Chester kanina, no? Ayan, clear naman daw. Wala pong, ano, walang questions. So, wala po bang questions? Ayan, ano, mukhang magaling na mag-ads yung mga kasama natin dito ngayong gabi. Clear naman daw, sabi ni Ma'am Elite Warriors from Hong Kong, no? Congratulations. Ayan, so wala po bang mga questions? Clear po ba? Andyan pa po ba kayo or tulog na? Pasilip-silip po ko siya. Hindi halata. Ayun. So yun, isa pa sa advantage, no, na meron tayong ganitong business, no? Kahit nagtatrabaho ka or working ka pa, pwede mong isabay yung ating business, online business, no? Kasi since online naman to, no? Okay. All right. Ayan, congratulations kay Sir Bart. And again, guys, actually ako po ay wala rin pong idea sa paggantong negosyo, no? Or wala rin po akong idea kung paano po mag-setup ng ads. But because of this community and sa mga mentors, sa mga coaches, especially kay Coach Chester, no? So, natutunan ko rin po kung paano po mag-advertise. And syempre, yung mga learnings, no, na natutunan ko po dito sa community, nagagamit ko na po. And ngayon, sinishare na po natin yung mga natutunan natin para at least no, makatulong din po tayo dun sa mga kasama natin or sa mga magiging part ng community natin, no? And yun po yung isa sa maganda po kapag naging part po kayo ng community, kasi mayroon po talagang mag-aaral para sa inyo, no? Kasi si Facebook is, kung wala ka pang idea, no, si Facebook pabago-bago po yan ng sistema or pabago-bago po ng algorithm, no? So, kung hindi ka makakasabay, maiiwanan ka talaga. Pero with this community, our community, no, sila, yung mga coaches, yung mga mentors na po yung mag-aaral, no, and then yung mga natututunan nila, tinuturo po sa atin pababa, no, so yun po yung isa sa advantage kapag part ka po ng community natin, no, kasi wala pong ano dito, hindi po tinatago yung mga learnings, yung mga trainings, ikaw ang magsasawa sa mga trainings po natin dito, no. Ayan, so kung wala pong questions, ayan, Magkano po ang magkano po pag nag-pro sa Canva? Ayan. So, may supplier po tayo, no? Kung wala ka, hindi ka pa pro sa Canva, message mo kami sa sa Messenger, no, para may share namin sa iyo yung supplier namin for only 200 yata, 200 pesos. Mayroon ka ng pro account sa Canva. Ayan. Okay.
I'm interested to become a pro now. Wow. So, pro for Canva po ba? Or sa ano natin, dropshipping business po natin? In Canva, okay. Ayan, so, message nyo po kung sino po yung coaches or sino po yung nag-invite po sa inyo ngayong gabi dito para po makakuha po kayo ng access doon po sa ating Canva supplier po natin, no? Yan, so wala na po bang questions? Kung wala na po tayong questions, diyan po yung downline ko si Apple. Paki-welcome po. Ayan, welcome po kay Miss Apple. Ah, pa-comment naman dito sa ating comment or sa ating chat box, Miss Apple. Yan. Congratulations po, Sir Bart, sa inyong partner. Ayan. Okay, so kung wala na po kayong questions, set up po ba tayo ng actual setup, sir? Sir Chess? Diyan pa ba si Sir Chester? Sir Chester. Ask ko po yung kung para saan ang branding na banggit niyo kanina. Okay po. So, yung sa pag-create po ng ano no, sa pag-create po ng creatives and materials no. Kasi sa questions niyo po, Ma'am Dina no, um ang labanan po kasi sa online is one of the competitors natin is na branding no. So marami po kasi tayong competitors, hindi lang naman po tayong yung advertiser sa online, no? Even sa ano po natin, marami po tayong kumbaga kapwa advertiser, no? So kung mababrand po natin yung sarili po natin or yung store natin, no? That's one way po kasi na makapag-generate po tayo ng mga customers, no? Or ng mga loyal customers po, no? And syempre sa creatives naman, kung ang tinatanong niyo po is yung creatives, para po ma-brand po natin yung sarili nating creatives. For example, yung gawa nyo, pag nakita ko, malalaman ko kaagad na kay Ma'am Dia to. No? Kasi meron kayong branding. Marami po kasing ano ng branding like branding sa colors, sa text, sa fonts, no, sa creatives, no. Yun po yung um, tinutukoy po doon sa pagbabrand or sa branding po, no? Ayan. I hope nasagot ko po, Ma'am Dina. Hello po, thank you po. Ayan, thank you rin po, Ma'am Apple. Sir, ask ko lang po bakit hindi ko makita ang ad manager sa tablet ko para masundan sana sa pag-set up. Salamat po. Tablet. Hindi ko sure, ma'am, kung ano po yung tablet na gamit nyo, no? Pero pag nag-ads po kasi kami, laptop po yung gamit po natin. Pero hindi ko pa po kasi na-experience, no? Yung ano, sa tablet po. Okay na yan. Invite mo na lang sila sa. Ayan. So, kung wala na pong questions, pwede na po tayong um, okay, so kung wala na po kayong questions, we would like to invite you na lang po sa mga next training po natin kung medyo nabitin po kayo. Actually, pagdating naman po talaga sa pag-set up ng ads, hindi po siya madalian. Kailangan po bigyan po natin talaga ng oras. Kasi po, ah, medyo ano po yung pag-set up, no? Kailangan upuan po natin talaga yan. So, mayroon tayong mga different trainings po sa pag-set up po ng Facebook ads, no? So, I hope kung wala ka pa sa community natin, at gusto mo maging part ng community para po matutunan mo pa yung mga ibang trainings natin, no? So, message mo lang po yung ano natin, yung mga nag-invite po sa inyo or sa mga coaches po, nandito po kami, message nyo po kami para tulungan namin kayo kung ano pa yung mga further questions nyo na hindi nyo ma-question po or nag-iisip pa kayo kung ano po yung mga itatanong nyo po, no? So, pwede nyo pong balikan yung mga kausap nyo, nag-invite po sa inyo dito sa ating workshop para at least mag-guide po nila kayo kung ano po yung mga first step na kailangan nyo pong gawin para maging part ng ating community.
No? So, I hope na ngayong gabi ay kahit papaano may natutunan ka sa mga basic trainings po natin. And kung gusto mo na maging advanced pa yung knowledge or yung ideas or yung mas mas gumaling pa yung skills mo, no? Para sa tulong ng ating community, pwede mo po kaming makasama at hindi ka mag-aaral po mag-isa dito, napakarami mong makakasama. Hindi mo gagawin mag-isa yung business, kasama mo kami, andyan po yung community natin and magga-guide at magtuturo sa'yo. So kung wala na po tayong questions, see you po sa loob ng ating community. Magkita-kita po tayo sa mga next at mga update or ang mga upcoming trainings po natin. Maraming maraming salamat po. Ayan. Alright. So thank you po. Back to you. Ayan, so maraming salamat Coach Marvin Nagaton. So again guys, magkakaroon po tayo ng mga another trainings for these topics na mas advanced and exclusive for distributors ng ating company. So station po sa ating GC, sa group chat po natin sa ating official community. I-announce po namin yung ating mga next schedules sa ating mga trainings. So again, maraming salamat po sa lahat ng umaten. Kung meron po kayong mga question, willing po kayong tulungan kayong lahat, you can chat po yung mga nag-invite sa inyo or yung mga sponsors ninyo. Kung meron po kayong mga karagdagang katanungan para matulungan po namin kayong lahat, ma-assist po namin kayo. Meron din po tayong mga group chat pwede po kayong magtanong doon. Meron din tayong Telegram community, pwede po kayong mag-raise ng question doon. So, may mga coaches tayo na kasama doon na pwede makatulong para sa inyong mga business. So again, maraming salamat Coach Marvin Nagaton. Maraming salamat sa pumunta sa training ngayong gabi. And good night everyone. See you po ulit sa ating next schedule dito sa Chantal Direct Sales. So again, maraming salamat po. Magkita-kita po tayo ulit.